Alam mo ba na may mga bansa sa mundo na hindi nangongolekta ng buwis sa kanilang mamamayan pero sobrang yaman ng ekonomiya? Walang income tax, walang value-added tax, walang corporate tax. Pero sa kabila niyan, nakikita mo, malinis ang kalsada, libre ang edukasyon, at napakalakas ng ekonomiya. Paano posible yon? Saan sila kumukuha ng pondo kung hindi sa buwis? At bakit hindi lahat ng bansa kayang gawin ang ganitong sistema? Ngayon, aalamin natin ang sikreto sa likod ng mga bansang walang tax pero mayaman. Para maintindihan natin ito, balik muna tayo sa basics. Sa karamihan ng bansa, tulad ng Pilipinas, Estados Unidos o Japan, buwis ang pinagmumula ng pera ng gobyerno. Kapag kumikita ka, may income tax. Bumili ka ng produkto, may value-added tax. May lupa ka, may property tax. Ito ang ginagamit para punduhan ang mga kalsada, ospital, paaralan at serbisyo publiko. Sa madaling sabi, ang tax ang lifeblood ng gobyerno. Pero sa ilang bansa, gaya ng Monaco, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait at Bahrain, halos walang kinokolektang buwis. At sa halip na maghirap, sila pa ang nangunguna sa yaman. Unang sikreto, langis at natural gas. Kung sa atin, buwis ang puhunan ng gobyerno, sa kanila, kalikasan ang nagbibigay ng kita. Halimbawa, sa Qatar, halos 70% ng kita ng gobyerno ay galing sa langis at gas exports. Sa United Arab Emirates, may mga kumpanya na pag-aari mismo ng gobyerno na kumikita ng bilyon-bilyong dolyar kada taon mula sa langis. Sa madaling sabi, hindi nila kailangan kumuha ng pera sa mamamayan kasi kumukuha na sila direkta sa kalikasan. Ang gobyerno ang pinakamalaking negosyante, kaya lahat ng mamamayan nakikinabang. Pero hindi lang langis. Maraming bansang walang tax ang may malalaking negosyo na pag-aari ng gobyerno. Sa halip na pribadong korporasyon, ang gobyerno mismo ang may hawak ng mga airline, bangko, real estate at telecommunication companies. Ang kita ng mga kumpanyang ito, diretso sa kaban ng bayan. Kaya imbes na buwis, dividendo at kita mula sa mga negosyo ang ginagamit para punduhan ang serbisyo publiko. Ikalawang sikreto, turismo. Sa mga lugar tulad ng Monaco at Maldives, hindi mo kailangang maging oil-rich para yumaman. Sapat na ang milyon-milyong turista taon-taon na nag-iiwan ng napakalaking pera sa mga hotel, casino at luxury stores. Ang mga turista, sila ang taxpayers ng mga bansang ito, kahit hindi sila residente. Halimbawa, sa Monaco, kahit 40,000 lang ang populasyon, may Formula 1 Grand Prix na dinarayo ng buong mundo. Isipin mo, 1 linggong karera, pero bilyon ang pumapasok sa ekonomiya. Ikatlong sikreto, ang pag-akit sa mga mayayaman. Maraming bansa na walang tax ang tinatawag na tax havens. Ibig sabihin, doon lumilipat ang mga milyonaryo at kumpanya para makatipid sa buwis. Ang kapalit, bumibili sila ng properties, bumubukas ng negosyo, nagdedeposito ng pera sa bangko. At lahat ng ito, nagbibigay ng trabaho, investments at kita sa lokal na ekonomiya. Ang mga bansang gaya ng Cayman Islands, Bermuda at Monaco ay halos puno ng billion-dollar accounts at luxury condos na pag-aari ng mga dayuhan. Ang sekreto nila, gawing paraiso ang bansa para sa mayayaman. Pero syempre, may kapalit din ang lahat. Karamihan sa mga bansang walang buwis, mataas ang cost of living. Oo, walang tax, pero sobrang mahal ng renta, pagkain at serbisyo. Kaya kung ordinaryong manggagawa ka, mahirap mabuhay doon. Bukod pa rito, karamihan sa mga bansang ito ay mahigpit ang kontrol ng gobyerno. Dahil maliit ang populasyon at malakas ang estado, mas madali nilang mapanatili ang kaayusan. Kaya hindi lahat ng bansa, lalo na ang may malaking populasyon, kayang gawin ito. Kung ganoon, bakit hindi na lang tanggalin ng lahat ng bansa ang buwis? Simple lang, hindi sustainable.
Karamihan sa bansa ay walang natural resources o malalaking negosyo na pag-aari ng gobyerno. Kung aalisin ang buwis, mawawalan ng pondo para sa mga guro, doktor, sundalo at infrastruktura. Sa Pilipinas, halimbawa, higit 70% ng kita ng gobyerno ay galing sa buwis. Kapag nawala yan, titigil ang serbisyo, tataas ang utang at babagsak ang ekonomiya. At may isa pang panganib, pag-asa sa iisang industriya. Kapag bumagsak ang presyo ng langis, tulad ng nangyari noong 2020, naapektuhan ang buong bansa. Kaya kahit mayaman ang mga bansang ito ngayon, hindi rin sila ligtas sa panganib ng global market. Isang maling galaw lang at pwedeng gumuho ang kanilang tax-free paradise. Ang sikreto talaga ay balanse. May mga bansang umaasa sa buwis, pero matatag dahil mahusay ang pamamahala. May mga bansang walang tax, pero maayos dahil disiplinado ang gobyerno at mamamayan. Hindi mahalaga kung may tax o wala. Ang tunay na kayamanan ng bansa ay nasa disiplina, liderato at pagkakaisa ng mga tao. Kaya sa susunod na marinig mong may bansang walang buwis pero mayaman, tandaan, hindi dahil libre lahat, kundi dahil mahusay nilang ginagamit ang yaman na meron sila. Kung gusto mo ng ganitong klaseng content, like, share at subscribe para sa susunod na kwento ng kaalaman at hiwaga ng mundo.